Voice over tayo for today na video. Kasi nga gumawa tayo ng pudding. Of course, hindi ko naman ito original na recipe. Nakita ko lang din to sa aking newsfeed. Nung pinapanood ko ngayong video ay medyo madali lang siyang gawin at yung ingredients ay kaunti lang din. Sa paggawa ng pudding, so kailangan lang natin ng isang lata ng evaporated milk, 3 piraso ng tinapay. Actually, yung original na recipe ay white bread. Pero yung white bread ko ay kinain ng alaga ko. So, wala akong choice kundi gumamit ng brown bread. Yung binibili nating loaf bread sa Pilipinas, pwede na rin yon. So, ilublob lang ninyo ng diretso kahit hindi na ninyo putol-putulin. Habang nakababad yung tinapay natin, gagawa muna tayo ng syrup sugar. So, kailangan lang natin ng 1/4 cup na white sugar dito. Since na first time ko itong gawin, medyo nahirapan ako gumawa ng syrup sugar kasi yung nakita ko sa video ay medyo kakaiba, medyo running yung syrup niya. Yung sa akin, tingnan nyo naman, dumidikit at saka tumitigas. So yung nagawa nating syrup sugar, itabi lang muna natin. So balikan natin itong tinapay kasi nga kailangan natin sigurong i-blend, pero yung sa video hindi niya na i-blend. Pero pwede naman gumamit ng blender mga day kung meron kayo. Medyo matagal kasi kapag mano-mano. So ito na yung ating bread pagkatapos ng ma-blender. Kailan pa siguro ako makatapos kapag hindi ako nag-blender? So maglalagay tayo ng 2 itlog, i-mix lang at saka ilagay na rin natin yung condensed milk dito. Ito kasi yung mixture ng ating pudding mga day. I-mix lang natin after may lagay yung condensed milk mga day para maghalo ng mabuti yung ating mga ingredients. Dito na natin gagamitin ang ginawa nating syrup sugar kanina. Kailangan nating i-filter mga day yung ginawa nating pudding mixture. So wag buhos lahat katulad ng ginawa ko. Kailangan talaga nating i-filter ito mga day kasi yung may mga tinapay na hindi nadurog para smooth ang ating mixtures mga day at saka para makinis na rin ang ating pudding mamaya kapag naluto na siya. Ulit-ulitin lang yung process mga day hanggang sa ma-filter natin lahat ng ating mixture. Mabilis lang yung paggawa nung pinanood ko ang video, pero nung ako na yung gumawa ay matrabaho pala siya. Hindi ko na pinansin yung pagtigas ng syrup sugar kasi steam ko pa naman. So takpan lang natin after ma-filter. Gumamit ako ng foil sa pagtakip para hindi mapasok ng tubig ang ating mixture. Habang nagpi-filter nga ako kanina ng ating mixture, nagpakulo na rin ako ng tubig kasi ito yung gagamitin natin sa pag-steam. Medyo madami yung tubig na nilagay ko kaya nilagyan ko muna ng patungan yung ating baking pan para hindi talaga pasukin ng tubig ang ating mixture. Kaya marami yung tubig na nilagay ko kasi nga kailangan kong steam itong ating pudding mixture ng 30 minutes talaga. After ng 30 minutes na pag-steam mga day, so ito na yung ating pudding mixture. So nakaka-excite, ay sana lang ay luto yung loob niya. Dahil nga malamig na siya, so kailangan nating ipasok sa fridge ng 2 oras para talaga mag-firm ang ating pudding. After ng 2 hours mga day, so ito na yung ating pudding, kakalabas nga lang ng fridge nito. Bago natin i-flip ito, kailangan padaanan muna natin ng kutsilyo or ng toothpick para naman hindi maiwan yung mga gilid-gilid kapag na-flip na natin. So ganyan lang yung pag-flip, ayan, so mabilis lang siyang gawin, pero ang problema ay medyo nahirapan ako tanggalin yung ating baking pan. Para paraan ng pagtanggal, so ginamitan ko ng kutsilyo para maangat ko na din yung baking pan. Not bad for the first time mga day sa paggawa ko nitong pudding kasi yung problema ko na syrup sugar ay natunaw din sa pag-steam natin ng 30 minutes. Tabingi nga lang yung circle pero wala namang problema, siguro gumalaw kanina habang nag-i-steam ako. Kapag successful talaga ang paggawa, nakakatanggal pagod, lalo pat nagugustuhan ng mga alaga ko yung mga ginagawa ko. Sakto lang yung tamis niya, susubukan nyo lang gawin para meron kayong panghimaga sa bahay.